pag pinanood nyo po, for instance, itong interview ni Julius Babaw, aliwaliwanag, di ba sabi niya, nakaka-inspire itong kanilang kwento. At may inspire yung ating mga manonood. Di ba? Kaya basahin ko na lang. Kasi, na po natin yung yung mismo binanggit niya doon sa kanyang introduction. Ito po yung sabi niya, no? Ayan, no? Sabi niya, napaka-inspiring ng kwento ng buhay nyo. I'm sure maraming may inspire sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Okay. Di ba nag-iisip si Julius Babaw doon sa kanyang mga binanggit na yon? Kasi kung siya na-inspire dun sa interview, baka may mali sa kanya. Kayo, na pinanood yung interview na yon, inspiring ba yung tinatawag na rags to riches story itong Pamilya Diskaya, despite all the red flags that were staring the journalist, quote-unquote, right in the face? Ipinarada yung nasa 4 na pong nagmamahalang mga sasakyan. Mansyon yata yung kanilang venue kung saan isinagawa yung interview. Okay? Pag sinabi mo inspiring, you have to be sure that that kind of wealth was accumulated through honest means. Hindi po natin sinasabi na ninakaw ng mga Diskaya yung kanilang yaman. No? Hindi pa po. Pero at the very least, no, ang daming red flags na lumutang doon, di ba? Mismo doon sa pagtatanong ni Julius Babaw, ano ba yung naging gateway nila doon sa pagyaman? Sabi ng Sara Diskaya, noong nag-DPWH sila. Saan kuweba ba nakatira ito si Julius Babaw para hindi ma-realize na yun palang red flag na yun, no? At ngayon, lumalabas, di ba? Marami silang mga construction companies at nakakuha ng limpak-limpak na kontrata pagdating po sa flood control. At mismo si President Marcos, pinagbanggit ng 15 top contractors na nakakuha po ng malaking chunk ng flood control budget since 2022. Kaya kayo ba, matagal ka ng journalist, no? Binanggit sa iyo yun. Yung pala nakita mo yaman, di ba? Una mong tanong yun, saan nyo ba, paano ba kayo yumaman, no? Pero pag pinanood nyo po yung buong episode, pati rin po yung kay Corina, para mas ginaglamorize, no? Mas binibida yung ostentatious na display ng yaman ng Pamilya Diskaya. At parang kinalimutan o conveniently, parang hindi na pinansin yung mga obvious questions na dapat tinanong. Paano nyo po ba nakuha yung yaman na yan? Pag ganun, tama yung sinabi ng isang veteranong lifestyle editor, si Chelo Banal Formoso. Dati po naming lifestyle editor yan sa Philippine Daily Inquirer. At meron pong kumakalat na quote card attributed to her. No? Okay, pwedeng lifestyle approach, pero the moment that those red flags are raised, di ba? Pupunta na siya dun sa realm ng ng investigative journalism. Di ba? Ang tanong dun, dapat, ba't parang hinayaan ng dalawang batikang periodista yung ganong klaseng interviews? Diba? Bakit pinagamit na lang nila yung kanilang plataforma para ilahad ng Sara at saka ng Curly Diskaya yung kanilang kwento? Tingnan nyo yung kay Julius Babaw, diba? Dahil pang mga nakatapal na mga images tungkol dun sa pagtulong noong Diskaya couple, diba? Obviously, gagamitin yan in aid of their election. Diba? Kailan po ba isinagawa yung interview na yan? Of course, bago pa yung start ng campaign period. Pero kung hindi ako nagkakamali, tapos na po yung filing ng certificates of candidacy nung isinagawa po yung interview na yan. Tapos tingnan nyo, diba? Yung t-shirt ng mag-asawa. Ate Sara at saka Kuya Curly. Tapos lakos, nandun yung isang buhaya. Sa isang normal na interview na gusto mo i-feature yung sarili mo, magsusuot ka ba ng ganong klase na t-shirt na merong label na pangalan mo? Na obviously, gagamitin mo para doon sa paparating na election campaign. Diba? Yun pa lang, another red flag. Pero bakit pinabayaan? Tinayagan na Julius Babaw. Diba? Hindi natin sinasabi, no? Na nabayaran niya si Julius Babaw dito. Pero at the very least, yung paratang na yun, that's for Mayor Vico Soto to prove. Pero at the very least, nagamit dito ng husto si Julius Babaw at saka si Corina Sanchez. Kaya it's only fair for them to be severely criticized
for this kind of interview that they conducted. Okay? Ako, nag-iintay pa ako na medyo malakas na response from the likes of Julius Babaw. No? Si Corina Sanchez mukhang dead ma lang eh. Mukhang unbothered siya. And that actually should be bothersome for honest to goodness journalists. Kung hindi bothered si Corina Sanchez dun sa ganung kontrobersya na kinasasangkutan niya. Ito si Julius Babaw, sinasabi, ano ba yan? Ang intention lang ay para ma-inspire yung mga tao. Again, hindi ba nag-iisip si Julius Babaw? Isa po sa mga roles natin bilang isang periodista ay yung mag-promote po ng mga tamang values. Okay? Babalikan ko po yung nakasaad po sa libro na The Elements of Journalism. Ang commitment po ng isang periodista ay doon po sa katotohanan, kung ano po yung totoo. Ang loyalty po natin ay doon sa mga mamamayan, doon po sa citizens. Bakit? Dahil pag ang loyalty po natin ay nag-shift doon sa mga taong nasa kapangyarihan, mga taong nasa gobyerno, nandun sa mga lalaking negosyo, kawawa po yung ating mga mamamayan. Dahil sila po naturally yung naaabuso. So again, ang loyalty po natin ay dapat nandun sa mga mamamayan. So, kung pasisikatin po natin, ibibida natin itong tinatawag nating rags to riches story without actually telling people about the right values that they should imbibe, that they should embrace, medyo may pagkakamali po tayo pagdating po sa ating isinusulong na pamamahayag o ginagawang pamamahayag. Isa pa po. Ano po ba inspiring doon sa yumaman ka ng husto dahil sa pagdi-DPWH? Ano po ba nakaka-inspire doon? At alam nyo, mabuti pa nga dahil base po sa reaksyon ng mga kababayan natin, yung nakikita po natin sa social media, at least sa kanila, maliwanag po kung ano yung tama at mali. Hindi katulad kay Arnold Clavio, na pinoprotektahan pa itong sina Corina Sanchez at saka si Julius Babaw. Medyo paling din itong values itong si Arnold Clavio, no? Dito po sa issue na ito, napansin nyo, hindi man natin dito pinoprotektahan si Vico Sotto, no? Unang-una politician yan. Pero sa tingin nyo kung bakit mas marami tila ang kumakampi dito kay Vico Sotto kumpara dito sa dalawang batikang periodista. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit nasa era po tayo ng disinformation, ng mga trolls, at saka ng mga kung ano mga propaganda, pag kinausap po natin yung mga ordinaryong Pilipino, matatalino po sila eh. Alam nila kung ano yung tama at saka kung ano yung mali. Tingnan niyo yung mga periodista na tumatalakay sa issue na ito at nagpapaliwanag kung ano yung tama at saka kung ano yung mali. Kung mapapansin nyo yung mga matitino, sinasabi na tama yung mga puntong binanggit ni Mayor Vico Sotto at maraming question doon sa ginawang interview ng dalawa. Okay? Of course, ang question dyan, yung 10 million na binanggit ni Vico Sotto, siya yung makakasagot nun. Okay? Dahil mahirap patunayan kung talagang nabayaran yung dalawa ng ganung kalaking halaga, no? So nasa kanya 'yon. It's up to him to provide proof for that, no? Pero again, sinasabi ko, yung questions that need to be asked, dapat tinatanong. Okay? So, tsaka magugulat kayo, di ba? Normally, pag ang politiko ang nag-call out sa media, medyo magdududa ka, di ba? Kung ikaw media practitioner, teka, politiko, bakit mo binabanatan yung media? Baka ikaw ay may mali. Pero dito makikita nyo, mas marami nagsaside dito kay Vico Sotto kumpara doon sa dalawang broadcasters. Alam nyo kung bakit? Again, the answer to that is because malinaw po sa ating mga kababayan kung ano po yung tama at saka kung ano po yung mali. Okay? Ewan ko na lang dito sa mga tulad ni Arnold Clavio kung ano ba yung tama at saka kung ano yung mali. No? Siguro maganda, magkaroon din siya ng tinatawag na introspection dun sa mga values na kanyang isinusulong. Kasi kung wala siya nakita at the very least na questionable dun sa interviews na isinagawa ng kanyang mga veteranong colleagues, isa rin siya sa mga merong problema. And he needs to re-examine the kind of journalism that he promotes. Okay? Yun nga. Tsaka nakikita ko rin dun po sa ilang mga comments galing po sa ilang mga viewers natin. May mga talaga namumulat dito po sa issue ng pamamahayag tsaka media ethics.